Okay, good morning again. Marami pa ring nalilito kung paano gumamit ng MT5, lalo na sa pagla-login. So, sa mga naka-registered na, halimbawa, pinadalan kayo ng link ng mga team leader nyo, yung link na yon automatic, may referral code nyo na. Pag nag-registered kayo, hindi nyo na kailangan pilapan yung referral code number kasi nandun na yun sa link. Mapapansin nyo yun sa dulo, yung malalaking number. Yun yung referral code ng bawat team leader coach. So, the moment na makapag-registered kayo, you will create your trading live account premium para walang minimum. Again, premium. Zero minimum yon. So, pag nakapag-create na kayo nun, use the same password pag nagpa-registered kayo. Ang na-create nyo is trading account. So, magkaiba yung MyHFM ID, wallet ID. Yun yung pag nag-registered kayo. Iba naman yung trading account number na ginawa nyong live account. Pwede kang mag-create ng another trading account, live account, ng isa, dalawa, yun. Pwede yun, walang problema yun. Lalo na yung may luma ng HFM ID, may luma ng trading account. Paglipat nila talaga dito sa community, you need to create another trading live account na bago. Pero hindi nyo na kailangan mag-registered. Kailangan lang mailipat kayo sa community natin. Para mailipat naman kayo sa community natin, yun yung may padadalang message sa inyo, i-email nyo sa MyHFM. Yan. So, the moment na nakapag-create na kayo ng trading account at nakapag-download na kayo ng MT4 or MT5, magla-login kayo sa MT4 or MT5 using your trading live account. Paanong gagawin nyo? Punta kayo dun sa file. Ayan. Sa file. Punta kayo sa file. Ayan. Pindutin nyo yung file. So, ayan. So, pindutin nyo file again. Then, may lalabas na ayan. Login to trade account. Ayan. No? Pindutin nyo yung login to trade account. Ayan. Yeah, ipasok nyo ngayon yung account number nyo, then password. Save nyo na yung password nyo. And then yung server nyo can be live 1, live 2, or live 3. I-check nyo sa email nyo. Nandoon yan, padadala nila. Kaya isulat nyo yan, tandaan nyo yan. Save passwords para every time na magbubukas kayo ng inyong trading account, lalabas na yan. Since naka-login na ako, okay na yan. Okay na yan. So, since naka-save yan, every time na bubuksan nyo yung shortcut nyo sa desktop, yan, tulad yan. Ayan, buksan ko yan. Double click ko. So, ayan na kaagad. Hintayin ko na lang yung checkin ko dito kung nakakonect ako. Ayan. Checkin nyo yan. Makikita nyo nakakonect kayo. Ayan. Tapos sa taas, tingnan nyo. Ayan, nakakonect kayo. Makikita nyo yung mga yan. Pero sa mga baguhan, hindi ito yung lalabas sa chart nyo. Ang mangyayari, tulad ko, gold yung tinetrade ko. Ayan. Gold at saka Gold USD, Gold EUR, yan yung tinetrade ko, ayan siya. Paano ba yan palabasin? Saan hinahanap yan pag wala doon sa chart nyo pa? So, paano palabasin? Mag-shortcut tayo, Control M. Again, Control M. Ayan, Control M. Pindutin natin yung Control M.
Ang ibig sabihin ng Control M is market watch. Ayun, market watch. Yan. Yung iba, walang lalabas na ganyan kadami. Yan. Kasi, right click mo yan, hide all. Yan. So, yun lang yung lumabas. Kung ano lang yung nasa chart ko. Right click mo yan, show all. So, hanapin mo ngayon yung pair na gusto mo. Tulad ko, ang napili ko. Halimbawa, gusto kong maglagay ng AUD JPY. For example, ito, AUD JPY. Tapat ko doon. AUD JPY. Right click, chart window. Yan siya ngayon. So, ayan yung chart ko ngayon. So, kung gusto kong alisin na yan, close ko lang yung market watch. Kasi nakuha ko na yung gusto kong pair. Ayan, close ko na. So, ang problema ngayon, iba ito. At saka ito. Mas sanay ako sa ganito, na red and green. So, since meron na akong template, ayan, yung template, ayan. Bubuksan ko lang yung template ko. Tapos ilo-load ko yung template ko. Tulad ng template ko is price action ang pangalan. Pipindutin ko yan. So, yun na. Hindi na ako nahirapan. Diba? So, kung magdadagdag uli ako, balik lang din ako dun sa Control M. Dagdag ako ng idagdag ko. Halimbawa ito, GBP, JPY, chart window again. So, paano ba maggawa ng template? So, since nandito na ako sa chart na to, magra-right click ako. Right click. Ayan. Then, properties. Ayan. Properties. Punta ako sa colors. Ayan. Bar up ko is lime. Bar down ko is red. Bull candle ko is same as bar up. Bull candlestick, lime. Bear candlestick, pababa, red. So, ganun lang kung paano baguhin. Then, so, ayaw mo itong maraming mga line-line na yan. Punta ka ng show. Ano bang gusto mong makita? Ayaw mo makita yung show ticker? Unclick mo. Show quick trading button, show bid price, ayan. Show grid, ayaw mo yan. Show tick volume, show trade level, show trade history, ayaw mo. Show last price line, ayan, ayan. Makita mo yan, then okay. So, nandun yun sa show, common. So, gusto mo candlestick or bar chart. Ako, candlestick. So, pag okay na yan, okay mo na. So, yun na siya. Ayaw mong laging paulit-ulit na pagsisetup, punta ka ng template, save template mo. And then, save mo yung kan mo. Tulad ko, gusto ko, halimbawa, Genie. Yan. So, meron na daw. So, baguhin ko. But anyway, yun yung way ng pagsisave, which is common naman sa ating lahat. For example, sabi ko, Genie 2. O 1, sabi ko, Genie 1. Genie 1. Ayan. Okay na yan. So, balikan ko sa template, makikita niya may Genie 1. Pero, I have my template na. Dati, ito yung template ko. Yan. So, kaya, after my course kay Coach CM, nawala na yung mga yan. Ang gandang tingnan, di ba? Ang daming kulay, ang daming dekorasyon, pero nakakalito. So, nag-stay na lang ako dito sa price action. To remove naman, yung ginawa ko ngayon dahil meron na ako, hindi ko na kailangan yan. Remove template, then piliin mo yung Genie 1, then remove, yes. So, yun lang muna.